Billionaire's Instant Bride, Part 72. Uriel and Christine found their world compressed into a narrow space, letting each other feel the bond that has been pulling their hearts together. With every touch, they burn in love. With every kiss, their connection gets deeper and deeper, pulling them to the depths of pleasure they can never deny. Halos malunod si Christine sa masusuyong halik ni Uriel, but she has no complaints. It is what she wanted and will always want. Getting drowned from his luscious kisses is her secret fantasy. Feeling him suck the air out of her parted lips has been her guilty pleasure. Uriel is her flames that burn every fiber of her flesh. She couldn't stop arcing her body as she feels his hands trace her curves and edges. She has always loved the burning sensation his warm palms give her. How he explores the parts that only been reserved for him to see and feel. Napasinghap siya ng maramdaman ang nakakapasong palad ng lalaki na dumulas papasok sa kanyang damit upang sakupin ang kaliwang hinaharap niya. Napahigpit ang kapit niya sa leeg nito nang maramdaman niya ang masuyong pagpisil nito. The sensual touch is getting set her body ablaze. The pleasure was like a wildfire that burned her inside. Bawat segundong lumipas na magkadikit ang kanilang katawan, ay ramdam niya ang pagtindi ng kagustuhan niya, na muling maramdaman ang pag-iisa nila ng lalaki. At sa pagtupok ng nagbabagang apoy sa kanyang sistema, ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Hindi na sapat ang halik ng lalaki para pawiin ang uhaw na nararamdaman niya. Nag-init na rin ang gusto ang katawan niya that she wanted to get rid of all of her clothes. Strip naked. Pabulong niyang utos sa lalaki bago niya marahang kinagat ang labi nito. Please, dagdag niya at siniil to ng halik. You don't have to tell me that. Namamaos naman na tugon ni Uriel sa kanya bago niya naramdaman ang mga kamay nito na unti-unting inaangat ang kanyang damit. Dahilan para saglit na maputol ang kanilang halikan. You're gorgeous, Christine. Gorgeously tempting. Sambit nito matapos itong tanggalin ang kanyang bra. And it's all yours. Nakangiting sagot niya rito bago niya pinagapang kamay sa pagitan ng hita nito para damhin ang humuhulmang katigasan nito. Maya-maya pa ay sumeryoso na ang mukha nila. Kita niya kung paano magpigil ang hininga si Uriel, kung paano ito tumingin sa kanya na tila ba nagsusumamo. Ngumisi lang si Christine bago niya itinukod ang magkabilang palad sa maskuladong dibdib ni Uriel, kasabay ng pag-angat niya ng kanyang ibabang katawan. Dahan-dahan ay nagsimula siyang gumiling. She couldn't stop herself from smiling right after seeing his reaction. It motivated her to do more and better. Maya-maya pa ay nagsimula na siyang umulos sa ibabaw ni Uriel. Damang-dama niya ang lalaki. Tila nababaliw naman si Uriel at hindi na mapigilang mapakapit sa kanyang balakang. Christine could only cover her mouth to stop herself from screaming. Tumitirik na ang mga mata niya sa sarap ng nararamdaman. She can feel him in her deepest. May nasusundot tong parte na talaga namang nagpapabaliw sa kanya. Maya-maya pa ay mahigpit na niyakap ni Uriel si Christine, kasabay ng pagbangon nito. He made her lean against the dashboard at inanggin na para bang wala na ang bukas. Wala na siyang pakialam kung umugaman ng kotse. The night is already deep and everyone is probably fast asleep. No one will know. No one will hear their cries for pleasure. Only the silver night bears witness to their uniting bodies. I love you. Hinihingal niyang sambit habang titig na titig sa mga mata ng babaeng mahal niya. I love you, Christine. I love you so much. Kumapit lang mahigpit sa kanya ang babae. I love you too, Uriel.
Tugon naman ito sa pagitan ng mga daing. Napamuna na lang siya sa kanyang isipan bago siniil ng halik ang babae. He couldn't believe how fate has done its part to bring them together. How it used his grandfather to tie the red strings that he thought was burned years ago. He gave her his warmest and sweetest kiss, letting her feel how much he loves her, how much he has longed to feel her presence again, and how happy he is to finally have her back in his arms. He hugged her body tightly, trusting deeper and harder. He wants her to feel his passion, his desire to have their bodies become one. He let out a deep groan as he felt himself getting near to his peak. At sa sandaling lumipas, ay kapwa na abot ng dalawa ang inaasam na sukdulan. I love you, Christine. Bulong ni Uriel bago to hinalikan sa noo. He gave her his gentlest kiss to make her feel how safe she is in his arms. I love you so much. I promise to never let you go again. Ngumiti sa kanya ang babae at ibinalik ang ngiting binigay niya rito. I love you too, Uriel. Matamis tong ngumiti sa kanya habang nakatitig sa kanyang mga mata. And I will never leave your side again. I'll be yours forever. Napangiti siya sa sinabi nito. Promise? Promise. Billionaire's Instant Bride, Part 73. Nakayuko kaming dalawa ni Uriel habang kaharap sina Mama at Papa. Tahimik lang ang paligid, pero dama ko ang tensyon sa pagitan namin. Kay bilis din ang kabog ng dibdib ko dahil hindi ko na mapigil ang kabahan habang hinihintay na magsalita sila Mama at Papa. Nakahawak lang ako sa kamay ni Uriel dahil hindi ko magawang tumingin ng diretsyo sa mga magulang ko. Kay talim ng tingin nila sa amin, lalo na si Papa, nakulang na lang ay sa kalinya ko at si Uriel. Hindi na kasi kami nakapasok pa sa bahay kagabi. Uriel and I slept in his car until morning. Hindi namin nasabihan sina Mama at Papa na sa kotse kami matutulog, kaya hinanap ako ni Papa kinaumagahan at nadatan niya kami ni Uriel na magkayakap. Ang malala pa ay walang suot na damit pang itaas si Uriel nang silipin nila kami. Nagising na lang kami ni Uriel dahil sa malakas na pag-uga ng sasakyan at ang tunog na ginagawa ng paggatok ni Papa sa salamin ng kotse. Anak, may hinahong sabi ni Mama, pero bakas ang inis sa boses niya. Bakit naman doon kayo natulog sa kotse? Paano na lang kami nakakita sa inyo? May nangyari ba sa inyo? Diretsyong tanong naman ni Papa at halos mawala ang mga mata dahil sa labis na paniningkit ito habang nakatingin kay Uriel. Sumagot ka, Tisoy. Yes po, Tito. May nangyari po. Abay, mabilis na tumayo si Papa para sana sugurin si Uriel, pero mabilis siyang pinigilan ni Mama. Sa kotse mo ko talaga ginalaw ang anak ko? Hindi mo walang ginawang espesyal ang unang beses niya? Felipe, kumalma ka nga. Sambit ni Mama bago siya tumingin sa akin. Anak, alam kong nasa tamang edad ka na pero... Nahilot niya ang sentido bago huminga ng malalim. Sana naman ay sa mas pribadong lugar niyo ginawa yun. Pasensya na po kayo, tita. Magalang na sabat ni Uriel. Hindi na po mauulit. Abay, dapat lang. Singhal ni Papa at napailing na lang. Napakamot na lang siya sa kanyang ulo bago huminga ng malalim. Ngayon, ano nang gagawin mo sa anak ko? Papakasalan ko po siya. Mabilis sa sagot ni Uriel. Papanagutan ko po ang anak ninyo at ipapangako ko pong tatratuhin ko siya ng maayos at aalagaan ng mabuti. Dagdag niya bago tinapunan ng tingin sina Mama at Papa. Papanagutan? Aba bakit? Buntis ba ang anak ko? Sarkastikong tanong ni Papa at natahimik na lang kami ni Uriel. Kitang-kita ako kung paano magpalipat-lipat sa aming dalawa ang tingin nila Mama at Papa. At matapos ang ilang sandali, ay natutop na lang ni Mama ang bibig niya. Diyos ko, Tintin! Buntis ka ba? Diretsong tanong sa akin ni Mama. Magsabi ka ng totoo.
Sigunda ni Papa at may talim ng tingin na pinukol sa akin. Hindi ako agad nakasagot. Huminga ako ng malalim para makapag-ipon ng lakas ng loob bago marahang tumango. Opo. Felipe! Sigaw ni Mama. Maging ako ay napasigaw na rin nang bigla nilang mahimatay si Papa matapos marinig ang sagot ko. Siguraduhin mo lang na paninindigan mo ang anak ko, Tisoy. Dahil kung hindi mo kayang itrato at mahalin siya gaya ng ginagawa namin, malilintikan ka sa akin. Matigas na sabi ni Papa. Muli kaming nagharap-harap na apat. 1 oras din kaming naghintay na magising siya. Pangako po. Sagot ni Uriel. Kung mangyari mang paiiyakin ko ang anak niyo, yun po ay dahil sa tuwa. Hindi ko po siya papaiyakin sa sakit. Pangako ko yan. Sincere niyang sagot at matapang na sinalubong ang mata ni Papa. Hindi agad nakasagot ang ama ko. Huminga to ng malalim bago marahang tumango. Dapat lang. Pero kung mangyari din na ayaw mo na sa anak ko, ay wag na wag mo siyang sasaktan. Ibalik mo na lang siya sa amin. Sagot niya bago lumambot ang ekspresyon niya. Mahal na mahal ko ang anak kong yan. At hindi ko makakayang makita siya nasasaktan. Kaya kung mangyaring magising ka isang araw na hindi mo na siya mahal, pakiusap, ay ibalik mo na lang siya sa amin. At kami na lang ang mag-aalaga at magmamahal sa kanya. Papa, hindi ko mapigilang mapanguso kasabay ng panunubig ng mga mata ko. Hindi ko kailanman inasahan na maririnig ko sa bibig niya ang mga salitang yun. Sobrang saya ng puso ko at hindi ko na napigilan ang maiyak. Mabilis akong tumayo at niyakap siya ng mahigpit. Salamat. Bulong ko sa kanya. Mahal na mahal ko rin kayo. Sana'y palagi mong pakatandaan ang mga salitang yun, Uriel. Segunda ni Mama. Yun lang ang pakiusap namin sa'yo. Makakaasa po kayo. Tugon ni Uriel at matamis na ngumiti sa aking ina. Mahal na mahal ko po ang anak ninyo at kailanman ay hindi ko siya magagawang saktan. Dapat lang. Mabilis na sabi ni Papa. 100 beses kung ibabalik sa iyo ang sakit na ibibigay mo sa anak ko, Tisoy. Tandaan mo yan. Napangiti na lang ako sa mga sinabi ni Papa. Hindi man niya sabihin ng diretso ay alam kong gusto lang niyang tratuhin ako ng maayos ni Uriel. Tatandaan ko po. Anya at matamis na ngumiti sa ama ko, sabay tingin sa akin at ngumiti rin. Napangiti na rin ako dahil mukhang may permiso na kina Mama ang pagsasama naming dalawa. Ang kulang na lang ay ang legal na proseso. Nag-uusap pa kami, pero mostly si Uriel lang ang kausap nila Mama at Papa. Napag-usapan na rin nila ang mga posibleng araw ng pamamanhikan niya sa akin. Natigil lang ang pag-uusap nila nang may tumawag kay Uriel at kinailangan niyang lumabas para sagutin to. At nang kami na lang ang maiwan ng mga magulang ko ay nag-usap din kami. Tinanong nila ako kung sigurado na ba ako sa desisyon ko. Opo, Mama. Papa. Sagot ko at matamis na ngumiti. Wala po akong nararamdaman kahit ikatiting na pagsisisi na minahal ko si Uriel. Sobrang saya ko po at hindi na ako makapaghintay na bumuo ng pamilya kasama siya. Basta anak, tandaan mo, hindi madali ang buhay may asawa. Paalala sa akin ni Mama, maraming mga bagay na hindi mo na magagawa. Marami kang kailangan ng sakripisyo. Kailangan handa ka. Kailangan matatag ang kalooban mo dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay masaya ang pagsasama niyo. Mahabang sabi niya bago kinuha ang kamay ko at marahang pinisil. May mga pagkakataong haharap kayo sa isang problema na susubok sa katatagan niyo at ng relasyon niyo. Kaya importanteng ihanda mo ang sarili mo, lalo na sa panahong may anak na kayo. Pero kung mangyari mang hindi mo na alam ang gagawin, ay nandito lang ako para gabayan ka. Matamis akong napangiti sa sinabi niya at mabilis siyang niyakap. Pati na rin si Papa. Swerteng-swerte talaga ako sa mga magulang ko. Dahil kulang man sila sa pinansyal na aspeto, sobra-sobra naman ang pagmamahal nila sa aming mga anak nila. Maya-maya pa ay bumalik si Uriel, kaya kumalis na ako sa pagkakayakap sa kanila. Tito,
Tita, gusto ko po sana kayong makausap, pero kailangan ko na pong bumalik dahil may emergency po akong pupuntahan. Bungad niya kaya mabilis akong lumapit sa kanya. What happened? Pabulong kong tanong. Tungkol ba to kay Lolo Henry? Marahan siyang tumango at tipid ng ngumiti. Yes, gising na siya. Sagot niya. I need to go back to see him and talk to him. Sasama ko. Tugon ko bago nilingon ang mga magulang ko. Ma? Pa? Sasama ko kay Riel. Bakit anak? Tanong ni Mama. Na-hospital po ang lolo niya kahapon at ngayon lang nagising tapos hinahanap daw po kami. Paliwanag ko sa kanya. Babalik na lang po ako agad pagkatapos. Ganun ba? O sige, mag-iingat kayo sa biyahe. Pakisabihan din ako kung okay ng kalagayan ng lolo ni Riel. Tugon ni Mama. At nang makausap na rin namin siya tungkol sa kasalang magaganap, sigunta naman ni Papa. Isang tangulang ang iginanti ko sa kanila. Sabay ngiti ng tipid at hinila na palabas ng bahay si Uriel. Are you sure you're okay? Tanong ni Uriel kay Lolo Henry. Kita ko ang pagbuga ng hangin ng matanda dahil mukhang nagsawa na ito kakasagot sa apo. Kanina pa kasi paulit-ulit na tinatanong ni Uriel kung okay na ba talaga to kahit na sinabi na ng doktor na pwede na itong lumabas bukas. Apo, I am more than okay. Anya bago tumingin sa akin at ngumiti. Iha, I didn't get a chance to apologize to you for keeping things from you. I just want you to be with my apo kaya ko yun nagawa. You were his happiness. Anya bago muli ngumiti. Lumapit ako sa kanya at marang hinawakan ng kamay niya. Lolo, wala po kayong dapat ihingi ng sorry. Sambit ko sa kanya. Sa totoo lang, ay ako pa nga ang dapat magpasalamat sa inyo dahil sa mga ginawa mo para sa akin nung naaksidente ko. Dagdag ko. At sa pagdala sa akin sa piling ng apo nyo, that has been my dream, Iha. Seeing my apo longing for you every single day, push me to bring you together again. Sagot niya. Lo, sabat ni Uriel sa usapan. Nasense ko na may importante siyang sasabihin dito, kaya nag-excuse muna ako at lumabas ng kwarto. Pakiramdam ko kasi magkakaroon sila ng masinsinang usapan. Sinabi kasi ni Uriel sa akin kanina habang nasa biyahe kami, nahihingi siya ng kapatawaran sa lolo niya dahil sa mga nasabi niya rito. Christine? Bumungad sa akin ang basag na boses ni Marco pagkalabas ko. Katabi niya si Logan na mukhang wala pang tulog dahil ito ang nagbantay kay Lolo Henry. Yes, Marco. Tugon ko. Agad tong tumayo at lumapit sa akin. Sinipat niya ako ng tingin at umiling-iling pa. I still can't believe it na ikaw at ang babaeng palaging bukang bibig ni Uriel ay iisa. Grabe, pang pelikula ang kwento niyo. Kahit ako ay hindi rin makapaniwala, tugon ko sa kanya. But yes, I am that girl. Magsasalita pa sana siya nang biglang may dumating na nakasuot ng corporate attire. Tagaktak ang pawis nito at halos magtagpo ang mga kilay. Nandito ka lang pala, Sir Marco. Inis nitong sabi sabay hablot sa kamay ng lalaki. Tara na, tinahanap ko na sa board meeting. Diyos ko, akong nai-stress sa'yo eh. Dagdag nito at parisang hinila si Marco palayo sa amin. No! Let me go! Ayoko! Pagpupumiglas nito, pero wala na tong nagawa nang tangayin siya ng babae palayo. Naiwan akong tulala at hindi makapaniwala sa nakita. That was his new secretary. Sambit ni Logan. I've heard that girl was hired by Marcus' parents to tame their son. Dagdag nito at napailing pa. Looks like I found his match. Ikaw, Logan, kamusta ka? Tanong ko sa kanya at hindi na pinansin ang sinabi niya tungkol kay Marco. Me? Itinuro niya ang sarili at tipid ang umiti. Heartbroken, but I'll manage. Don't worry. Dagdag niya at nilapara ng ngiti. Makakapag-move on din ako sa'yo. Tanging pagtango lang ang nagawa ko dahil hindi ko rin naman alam ang sasabihin ko. Pero matapos ang ilang segundo ng katahimikan ay nagdesisyon akong magsalita. Thank you, Logan. Panimula ko.
Nang mapatingin siya sa akin, ay nagpatuloy ako. Thank you sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Para sa amin. Hinding-hindi ko yon makakalimutan. Humiling siya at ngumiti. To be honest, I wanted to be selfish and just keep you with me. Pero naisip ko na hinding-hindi ka sasaya sa piling ko. Because it's always been Uriel that makes you happy. I love you so much that I only want what's best for you. And I know Uriel is best for you. For your life and happiness. So yeah, you can say nagparaya ko. Hindi ko mapigilang malungkot sa sinabi niya. Logan was my friend too. Hindi ko pa man naaalala kung gaano kami ka-close dati, ay alam kong matalik ko rin siyang kaibigan. Kaya naman ay niyakap ko na lang siya ng mahigpit. You'll find the one for you soon. You'll soon find someone who can love you more than you deserve. Sana nga. Bulong niya at niyakap ako pabalik. And while we're at this, give me the chance to say this word that I have been holding in the past years. Anya bago hinigpitan ang yakap sa akin. I love you. Sambit niya bago kumalas sa yakap. And goodbye, Kay. Goodbye to my feelings. I'm rooting for your happiness more than anyone else. Ngumiti ako sa kanya. Thank you, Logan. Thank you. You're welcome. Tugon niya. If ever Uriel hurt you or leave you mid-air, just call me and I'll catch you. Nandito lang ako para sa'yo. I appreciate the offer, but I'm confident he won't do that to me. Siguradong sabi ko at nakita ko siyang umisi. I know. Kaya nga ako nagpaubaya dahil alam kong kayang-kaya kanyang pasahihin at mahalin ng tama. Pagsang-ayon niya. At sakto, matapos siyang sabihin ang mga salitang yun, ay lumabas si Uriel para tawagin kami dahil gusto kaming makausap ni Lolo Henry. Napangiti na lang ako dahil hindi ko akalaing ang mga bagay na akala ko'y kapalpakan sa buhay ko ay siya palang maghahatid sa akin sa inaasam-asam kong kaligayahan. Ibang klase talaga ang tadhana. It may be tricky sometimes, but it always does its wonders to bring people together.